So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, talagang itong si Congressman Benny Abante abay pikon na pikon. Galit na galit. Dito nga po sa ginagawang pangangamkam ng kaban ng bayan ng mga Duterte, lalo na po sa panahon nila. Kasi mga minamahal, can you imagine, mayroong 51 billion si Pulong Duterte. And yet, wala man lang tayong nakuhang initial report kung saan ito ginastos. Walang transparency sa madaling sabi. And magtataka kayo na yung 51 billion na yon sa panahon pa mismo ng pandemonyo. Ngayon, ang nangyari, binabaha pa din yung Davao. Kaya mapapatanong na lang kayo, saan napunta ang 51 billion pesos ni Pulong Duterte? Actually, dapat yung iimbestigahan lang sana dito yung DPWH sa panahon ni President Bongbong Marcos. Yun lang sana yung iimbestigahan. Ngunit masyadong papansin din to itong mga Duterte. Ligtas na sana kayo, nag-ingay ka lang Ngayon, hahalukayin din ng mga kongresista ng House of Representatives yung nangyaring katiwalian sa panahon ninyo. Kaya dito, sa Senate Blue Ribbon Committee, especially kay Senator Rodante Marcoleta, akala ko ba matapang ka? Kung matapang ka, bakit hindi patas, hindi pantay-pantay ang trato mo sa mga politiko? Especially na nga lang kapag kakampi mo, tahimik ka. Kapag di mo kakampi, binabanatan mo. Now mga minamahal, alright, sige, pag-usapan natin tong sinabi ni Congressman Benny Abante. Sabi niya, magkano ba ang pondong nakuha ni Pulong, ni Congressman Pulong? Saan ginamit niyang pondong yan? Kung paano ginamit yan, kung ilang milyon ang napunta sa flood control projects, at kung bakit malaki pa ang baha sa Davao. Lahat naman talaga tayo magtataka in the first place. Kasi, can you imagine that, mga minamahal? Merong 51 billion pero up to this moment, diba, up to this moment, binabaha pa rin ang Davao. So, literally, mapapatanong kayo, saan napunta ang 51 billion? Diba, na ibinigay dito kay Pulong. Kasi, you know, mga minamahal, walang records. Diba, no transparency, no audit, no public breakdown. So, nasaan yung pondo, mga minamahal? Sino yung nakakuha ng contracts? Nasaan ang resulta? Yan talaga yung pinakaunang tanong natin. Pero, mga minamahal, yung kanilang mga kapatid, diba, kitang-kita naman sa resulta kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Tingnan ninyo, dito ba napunta sa necklace ni Kitty Duterte, mga minamahal? O magkano yun, 7,800 pesos sa US dollar. O, tingnan natin. 7,800 times 59. Puting, 460,000 ang necklace ni Kitty Duterte. Grabe, ke laki-laki, ke mahal-mahal. O, ano pa? Ito, resibo, grabe, digong pobre lang kami, pero si Kitty may resibo, makikita ninyo. Yung bag ni Kitty nagkakahalaga ng milyon. Kelly, Dior, ano pa ba to? Kelly, Constance, Chanel, grabe, no? Kaya mapapatanong na lang kayo, saan talaga literally na napunta ang pera ng kaban ng bayan? Ngayon, sumagot, itong si Pulong Duterte. Abay, biruin nyo, ang sagot ba naman niya? Dapat sumagot si Benny Abante kung paano daw siya nanalo. Ang layo! Ang layo sa katotohanan! Mga minamahal, sobrang layo sa katotohanan ng kanyang sagot. Tingnan nyo, ito yung sagot ni Pulong Duterte. Panood natin sa inyo, mga minamahal. Nakakatawa. Alright. Get rid of duplicate photos and videos. Ba't ganon? Wait lang. Nahihirapan na matouch tong cellphone ni Mima. Congressman Paulo Duterte tumugon sa hamon ni Manila Congressman Benny Abante kaugnay ng flood control projects. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun.
Mayong buntag usab Kuyang Angel, tumugon si Congressman Paulo Duterte sa hamon ni Manila Representative Benvenido Bini Abante Jr. kaugnay ng flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, lahat ng proyektong inalaan para sa kanyang distrito ay maayos na ipatupad at tatapos. Kaugnay nito, kanyang inatasan ng Department of Public Works and Highways, District and Regional Offices na ibigay ang opisyal na datos at halaga ng mga proyekto upang maging malinaw ang usapin. Dagdag pa ng komisista, walang bumabagsak na flood control project at ghost project sa Davao at ang mga pagbaha ay agad ding humuhupa. Aniya, maaaring humingi ng kopya ng mga record ang sinumang Davaoenyo mula sa DPWS kaya't hindi kailangan pakalanin ng kanyang kapatid na si Mayor Sebastian Basti Duterte sa naturang isyo. Kasabay nito, hinamon din ni Duterte si Abante na ipaliwanag kung paano ito nakaupo bilang kongresista kahit natalo sa nakaraang halalan. Binigyan din ni Congressman Pulong Duterte na imbis na questionin ang mga proyekto para kapakinabangan ng mga taga Davao, mas narapat ipaliwanag ni Abante ang kanyang posisyon sa Kongreso. Ito si Jun Sutar para sa DZRH. So, tinatanong, mga minamahal, nag-brown out kasi, ano ba nangyari? Yan. Tinatanong ni Congressman Pulong Duterte kung paano nanalo bilang kongresista kahit talo naman itong si Benny Abante. Kailangan pa ba natin ipaliwanag yan? Kasi yung kalaban ni Benny Abante, sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal, is void po yung kanyang certification. Dahil unang-una, hindi mo naman siya mapatunayan bilang Pilipino. 'Di ba? Yun yung totoo doon sa maiksing pagpapaliwanag. 'Di ba? Kung kaya't nanalo kay Joey Uy, itong si Benny Abante, kaya nga siya pinuklaim eh. Ayan o. COMELEC Division declares Abante winner in Manila 6th District. Opisyal nang idineklara ng COMELEC 2nd Division na si Representative Benvenido Benny Abante Jr. ang nanalo bilang congressman ng ika-6 na distrito ng Maynila. So, ba't mo nililihis yung issue? Ito lang ha. Bakit nililihis ni Pulong Duterte yung issue sa katotohanan? Ang issue dito is yung 61 billion na hinahanap ng mamamayang Pilipino na hindi naman namin makita kung saan ba yan napunta, saan yan ginasto, saan yan ginasta. Dahil in the first place, di ba mga minamahal, tingnan nyo naman, laging binabaha ang Davao. So, natural na magtatanong ang mamamayang Pilipino saan napunta ang pera, ang tax ng mamamayan. Kasi kung meron niyang pinaglaanan naman talaga, supposedly makikita natin ang resulta sa mismong lugar nila. Hindi binabaha, productive, di ba kaso wala eh. Yun yung nakakapagtaka, wala kaming nakikita. Bakit kung meron ba kaming nakikita, sa tingin mo magtatanong kami? Diba? Ngayon, ang iimbestigahan, imbes na yung DPWH lang ng administrasyon, balak pang imbestigahan yung distrito, yung panahon ni former President Duterte, diba? Yung mga DPWH sa kanilang putagisan, nag-brown out dito sa amin, nakakaloka. Ito, nag-ilaw na naman. Nakakaloka, nag-brown out. Pangalawa to, patay sindi yung ilaw. Naku, masisira yung aircon natin. Wait lang, mga minamahal, ha? Masisira yung aircon natin. Patayin muna natin, no? Huwag muna ang aircon. Masisira to. Sayang naman. Mahal pa naman yung aircon. Diba? So, nakikita naman ninyo, kung meron naman talagang pinatunguhan ang pera, ang budget na inalaan dito sa distrito ng Davao, especially sa pangangalaga ni Pulong Duterte, hindi na magtatanong ang mamamayang Pilipino saan napunta ang pera. Hindi na kami magtatanong kung nakikita naman talaga namin ang resulta. Kasi hindi namin nakikita ang resulta, so hindi namin maiwasan ang magtanong at humingi ng transparency. Diba? Mga minamahal. Alright, yun po kayo. Ano yung masasabi nyo dito? Anyway, yun po, it's me again, Alicia nyo. Yes, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.